I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Magpapatuloy pa kaya ang pag-ulan? Yan po ang alamin natin mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Good morning, Mang Tani. Salamat, Rhea. Mga kapuso, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karen na may international name na Sanba at sa bansang Japan naman ito na nalasa. Nagdulot ang bagyo ng malakas na hangin at matataas na alon po doon. Kinansila ang mga biyahe ng eroplano at barko. Halos 500 residente ang voluntaryong lumikas at 59,000 bahay naman ang nawalan ng kuryente. Ayon sa storm track ng Weather Central, inaasahan ang paggalaw ng bagyo patungo po ng South Korea. Posibleng humina ito at bukas ay maging isang tropical depression na lamang. Balik dito sa Pilipinas, isang low pressure area naman ang namata ng Pag-asa dito po sa 400 kilometro northeast o hilagang silangan ng Basco, Batanes. At ito po ay inaasahan natin na hindi na makakaapekto direkta dito sa ating bansa, pero tutulong po yan para manatili yung hanging habagat. Sa rainfall forecast ng Weather Central, pag-ulan na lamang po sa hapon ang inaasahan sa malaking bahagi ng bansa. Pero meron pa rin pong mga pag-ulan dito sa Southern Luzon kasama na yung Palawan. Tingnan naman natin ang lagay ng panahon dito sa Luzon. Magkakaroon po ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila at dito rin sa Southern Luzon, lalong-lalo na sa Palawan at Mindoro. At sa Metro Manila naman, asahan natin ng mas magandang lagay ng pag-umaga pero po makakaranas pa rin ng pag-ulan ng Metro Manila, lalong-lalo na pagdating ng tanghali hanggang sa gabi po yan. Makakaranas pa rin ng pag-ulan dito sa atin hanggang ngayon pong linggo at pagdating ng Biyernes ay maaaring meron tayong maulap na papawirin na may mga pag-ulan. Kaya manatili pa rin po tayong nakahanda. Sa Visayas naman ay meron ding mga pag-ulan, subalit yun po yung mga isolated rain showers and thunderstorms. At gayon din po dito sa Mindanao, meron din tayong mga pagkulog at pagkidlat. Para sa iba pang detalye, pumunta sa website at Facebook page ng GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa GMA Weather. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Mang Tani, ito pong low pressure area sa Batanes, meron hubang posibilidad na patuloy pang makaapekto sa ating panahon kahit nabanggit nyo nga ho, patuloy itong kumikilos papalayo ng ating bansa. Ano pong epekto nito? Rhea, ito kasing low pressure area nating binabanggit ay nakapaloob yan dito sa isang trough. Yung trough na ito yung nakikita nating mga kaulapan na ito. So kahit papalayo yan ay kahit paano makakaapekto yan dahil sa paghatak nitong habagat. Pero itong ating habagat na nakikita, Rhea, unti-unti na itong humihina. Kaya yung mga pag-ulan, meron pa rin mga bugso pero asahan na natin yung unti-unting paghina ng ulan. Mang Tani, 99 days before Christmas. Kailan ba inaasahang mararamdaman sa Pilipinas ang malamig na simoy ng hangin? At medyo makikita nyo na ba kung magiging maulan ang Kapaskuhan natin? Rhea, unang tanong kung kailan magkakaroon na tayo ng hanging habagat o hanging amihan. So mula sa habagat, mula sa southwest, magiging northeast yan. At yan ay nangyayari mga bandang buwan ng Nobyembre. Pero sa ngayon, paalala po sa ating mga kababayan, meron pa rin tayo mga 2 hanggang 3 bagyo pa para sa buwan ng Septembre. At pagdating ng Oktubre, magiging hihina yung habagat, papalit yung hangin galing sa silangan. At pagdating ng Nobyembre, maaaring eto na yung hanging amihan na may malamig na temperatura dito sa Metro Manila. At kung magiging maulan ba sa Pasko, unang-una po dahil may hinihintay tayong El Nino, Rhea. At sa El Nino, mas malamang po ay mahina o hindi man walang ulan pagdating ng Disyembre hanggang Enero, Pebrero, Rhea. Alright, maraming salamat, Mang Tani.